Kabanata 1111, Ang mundo sa ilalim ng dagat. Naramdaman ang mga bakas ng init, bakas ng pagkagulat ang sumilay sa mukha ni Chinyu. Inabot niya ang kanyang palad, pumulot ng isang dakot ng tubig, at ipinasok sa kanyang bibig. Sa sandaling ang tubig dagat ay pumasok sa kanyang bibig, ang mukha ni Chinyu ay napuno ng lubos na kaligayahan. Ito ay espiritual na chi. Labis na nasasabik si Chinyu. Agad niyang inalis ang water avoidance art at pinayagang makapasok ang tubig dagat sa katawan niya. Talagang mayroong espiritual na chi sa ilalim ng dagat. Hindi katakataka na ang mga demonyong halimaw sa ilalim ng dagat ay lumaki ng kakilakilabot. Ang matandang iyon ay nagpatawag ng napakaraming martial saint demonic beast ng sabay-sabay. Dapat malaman ng isang tao na kahit nasa lungsod ng demonyo, ang mga martial saints ay kasing bihira ng mga balahibo ng phoenix at mga sungay ng kilin. Gayunpaman, tila wala silang halaga dito. Nilaibat ng mga mata ni Chinyu ang kanyang paligid. Tinitiis niya ang presyon mula sa ilalim ng dagat, ngunit ang kanyang puso ay labis na lumalakas. Maaaring lahat ng espiritual na chi sa earth ay natipon sa ilalim ng dagat. Pulong ni Chinyu. Hindi nagtagal, nagkaroon ng mas matapang na ideya si Chinyu. May posibilidad ba na ang mundo ng mga magsasaka 10,000 taon na ang nakalilipas ay lumubog sa ilalim ng dagat? Habang iniisip ito ni Chinyu, lalo siyang nabigla. Ang paggalugad sa mundo sa ilalim ng dagat ay nasa unang yugto pa lamang nito. Walang nakakaalam kung ano talaga ang mundo sa ilalim ng dagat. Hindi imposible. Kung hindi, bakit nasa ilalim ng dagat ang numero 1 sekta sa mundo, ang Church of Massacre? Pulong ni Chinyu sa mahinang boses. Ads by Pop Future. Ang gayong malaking sekta ay wala sa ibabaw ng dagat. Sa kabaligtaran, ito ay nasa ilalim ng dagat. Ito ang eksaktong iniisip ni Chinyu. Tinipsip ni Chinyu ang espiritual na chi mula sa ilalim ng dagat habang sinusubukang lumangoy pababa sa ilalim ng dagat. Habang bumababa siya, mas naging siksik ang espiritual na chi. Ngunit kasabay nito, ang presyon sa ilalim ng dagat ay naging dahilan upang hindi makayanan ni Chinyu. Ang pinakamalalim na paggalugad ng mga tao sa dagat ay mahigit 10,000 metro lamang. Walang nakakaalam kung ano pa ang nakatago sa ilalim ng 10,000 metro. Tiniis ni Chinyu ang presyon sa kanyang katawan at nagpatuloy sa paglangoy pababa sa ilalim ng karagatan. Habang lumulubog ang kanyang katawan, lalo pang tumitindi ang pressure. Hindi nagtagal, naramdaman niyang hindi na niya kayang tiisin. Ang kanyang buong katawan ay mahigpit na diniin ng tubig dagat, at ang kanyang pisikal na katawan ay nasa bingit ng pagkabasag. Ang tunay na katawan ng berdeng kahoy ay nagbuga ng berdeng ilaw at sumanib sa gininto ang liwanag ni Chinyu. Sa isang maikling sandali, isang crack ang narinig, at ang berdeng kahoy na tunay na katawan ay nagsimulang mabasag. Kung wala ang suporta ng tunay na katawan ng berdeng kahoy, hindi na ito makayanan ng katawan ni Chinyu. Ang malaking presyon ng tubig ay halos maduraj ang kanyang mga laman loob. Biglang dumura si Chinyu ng isang subo ng dugo, at ang kanyang 7 butas at butas ay nagsimulang bumuhos ng dugo ng walang kabuluhan. Hindi maganda. Malaki ang pagbabago ng ekspresyon ni Chinyu. Hindi siya nang ahas na ipagpatuloy ang paglubog, bagkus ay nagmamadaling lumangoy paitaas. Matapos lumangoy ng ilang daang metro sa isang hininga, bahagyang humina ang presyon sa kanyang katawan. Ads by Pop Future. Muling ginamit ni Chinyu ang tunay na katawan ng berdeng kahoy para harangin ang pressure na ito. Gayunpaman, ang pinsalang dulot ng kanyang pisikal na katawan ay nagpapalpitate pa rin sa puso ni Chinyu. Malapit na iyon. Pinunasan ni Chinyu ang malamig na pawis sa kanyang noo, naramdaman na nanlamig ang kanyang buong katawan. Kung kanina lang siya naging mabagal, naduraj na siya sa mid-pace ng tubig dagat. Bagamat muntik na akong mamatay sa ilalim ng dagat, halos masisiguro ko na may napakayaman na espiritual na chi na nakatago sa ilalim ng dagat, tumingin si Chinyu at sinabi sa mahinang boses. Napakadilim sa ibaba, at si Chinyu ay hindi makakita ng malinaw. Sa makatuwid, si Chinyu ay hindi nang ahas na gumawa ng mabilis na conclusion tungkol sa kung ano ang nasa ilalim ng dagat.
Gusto ko talagang bumaba at tingnan, sabi ni Chinyu sa mahinang boses. Gayunpaman, si Chinyu ay naglakas loob lamang na isipin ito. Medyo lumubog pa lang siya at muntik na siyang mamatay. Kailangan kong mag-isip ng paraan para makayanan ang pressure, naisip ni Chinyu sa kanyang sarili. Ang paglilinang ay may mahabang kasaysayan. Sa mahabang ilog na ito ng kasaysayan, sino ang nakakaalam kung gaano karaming mga bayani ang ipinanganak? Naniniwala si Chinyu na maaaring may nakapansin din sa abnormalidad sa ilalim ng dagat, ngunit napigilan ito ng pressure. Maging ang katawan ni Chinyu ay hindi nakayanan, pati na ang iba. Lumutang si Chinyu sa dagat at nakahanap ng kritikal na posisyon. Ang pressure dito ay hindi makakasakit sa kanyang katawan, ngunit sa kabutihang palad, hindi niya maabsorb ang espiritual na chi dito. Isang hakbang na lang, sabi ni Chinyu sa mahinang boses. Hanggat ang kanyang katawan ay medyo lumakas, si Chinyu ay magkakaroon ng pagkakataong makuha ang espiritual na chi mula sa ilalim ng dagat. Mga inirerekomendang video. Nintendo unveil Switch 2 details. 44.6K. Isa. Video player is loading. Unmute. Advanced settings. Full screen. Play. Rewind 10 seconds. Up next, mga ad ng Pop Future. Sayang. Mamantong hininga si Chinyu, ang kanyang puso ay puno ng ayaw. Gayunpaman, mabuti rin na natuklasan niya man lang ang espiritual na chi mula sa ilalim ng dagat. Kapag pumasok ako sa intermediate stage ng Martial Saint stage, o ang berdeng kahoy na tunay na katawan ay humakbang pasulong, masusubukan kong makuha ang espiritual na chi mula sa ilalim ng dagat. Naisip ni Chinyu sa kanyang sarili. Tulad ng hula ni Chinyu, bigla niyang naramdaman ang isang malakas na panloob na chi na papalapit sa kanya. Ang panloob na chi na ito ay napakalakas at napakabilis. Ang bilis naman. Ulalas ni Chinyu. Pwede bang? Yunlong na iyon. Bago pa makapag-react si Chinyu, dumating na ang figure ni Yunlong malapit sa Chinyu. Bata, nahanap na rin kita. Ang galit na boses ni Yunlong ay yumanig sa tubig dagat, na parang kumukulo. Pinandilatan niya si Chinyu at nagngangalit ang mga ngipin na sinabi niya, "Anak, ang lakas ng loob mo talagang linlangan ako. Siguradong dudurugin kita." Ngumisi si Chinyu. "Yunlong, napakabilis mong dumating. Talagang hindi ko inaasahan na matutuklasan mo ako ng ganoon kabilis." Sinabi ni Yunlong sa isang masamang paraan, "Cut the crap. Kung hindi kita papatayin, I swear I won't be a human." Hindi ka tao sa simula pa lang, panunuyan ni Chinyu. F-sick ka. Matagal na umungal si Yun at nakarating sa harap ni Chinyu sa isang kisap mata. Agad na nagbago ang ekspresyon ni Chinyu. Ang bilis naman. Kasabay nito, naikuyom na ni Yunlong ang kanyang kamao at papalapit sa glabela ni Chinyu. Si Chinyu ay hindi nang ahas na mag-antala at nagmamadaling kinuyam ang kanyang kamao upang salubungin ang pag-atake. Ngunit sa sandaling ito, napagtanto ni Chinyu na sa ilalim ng tubig ng dagat, ang kanyang bilis at lakas ay lubhang hamina. Sa sandali ng pakikipag-ugnay, isang nakakatakot na puwersa ang sumabog sa kamao ni Chinyu. Ang palad ng kanyang kamay ay agad na nabasag, at ang katawan ni Chinyu ay bumaril din pabalik. Nako! Malaki ang pagbabago ng ekspresyon ni Chinyu. Hindi niya pinansin ang katotohanan na ang Cloud Dragon ay isang demonyong halimaw. Sa ilalim ng tubig dagat, tiyak na hindi si Chinyu ang kalaban ng Cloud Dragon. Kabanata 1112, pinaglalaroan kita. Ang galit na galit sa mukha ni Yunlong ay malinaw na nagpapakita na siya ay lubusang nagalit kay Chinyu. Tinapakan niya ang tubig dagat at muling sumugod patungo kay Chinyu. Nag-transform ang kanyang palad sa isang bakal na kuko at dumiretso sa vital point ni Chinyu. Si Chinyu, na pinigilan ng tubig dagat, ay bumagal ng husto at hindi nakaiwas. Bahagya lang niyang naiikot ang kanyang katawan sa vital point ni Dodge Chinyu. Ang palad ay parang isang matalim na talam, humahawak sa dibdib ni Chinyu. Agad na napunit ang dibdib ni Chinyu, inihayag ang kanyang malagim na puting buto. Ang sariwang dugo ay nabasa sa tubig dagat. Kung magpapatuloy ito, baka mamatay talaga siya dito. Hindi tumigil doon si Yunlong.
Hawak niya ang lakas ng 10,000 tonelada at muling idiniin si Chinyu. Maghintay. Sa kritikal na sandaling ito, biglang sumigaw si Chinyu. Biglang tumigil ang palad ni Yunlong. Malamig niyang tiningnan si Chinyu at sinabing, ano pa ang sasabihin mo? Ibinaba ni Chinyu ang kanyang ulo upang tingnan ang dugo sa kanyang dibdib at sinabi sa mahinang boses, Yunlong, bakit mo ako biglang inatake? Bakit kita inatake? Nagsinungaling ka sa akin at ninakaw ang kakaibang bulaklak, at naglakas loob ka pa ring tanungin ako. Yunlong gnashed his teeth at said. Ads by Pop Future. Inilibot ni Chinyu ang kanyang mga mata at bumantong hininga. Tapos na misunderstood mo ako. Misunderstanding. F*CQ. Yunlong cursed. Nagmamadaling ipinaliwanag ni Chinyu, talagang hindi mo ako naiintindihan. Ano ang dahilan kung bakit kailangan kong tumakas? Ang iyong Panginoon ay isang makapangyarihang figure. Saan ako makakatakas? Malungkot ang mukha ni Yunlong habang sinabi niya, kung gayon, bakit ka umalis sa Cloud Dragon Island? Nagpanggap si Chinyu na naagrabyado habang sinabi niya, wala akong pagpipilian. Tulad ng alam mo, ang pagpino ng Heavenly Essence Pill ay nangangailangan ng maraming halamang gamot, hindi lamang ang kakaibang bulaklak. Wala na ang inventaryo sa aking mga kamay, kaya maaari na lang akong umalis pansamantala upang maghanap ng mga halamang gamot. Hindi ko inaasahan na hindi mo ako maiintindihan. Matagal na pinaikit niyon ang kanyang mga mata at ngumisi, anak, sa tingin mo ba ako ay isang tanga? Sa tingin mo ba maniniwala ako sa iyong kalokohan? Totoo ang sinabi ko, sabi ni Chinyu nang may katapatan. Hindi ko talaga inaasahan na maiintindihan mo ako ng ganito. Malungkot ang mukha ni Yunlong. Malamig niyang sinabi, kung ganoon nga, bakit ka umalis ng walang palem? Natatakot ako na hindi ka maniwala sa akin. Nakikita kong wala ka talagang tiwala sa akin. Hawakan ang iyong konsensya at sabihin sa akin kung totoo ang sinabi ko. Sigaw ni Chinyu. Tumigas ang ekspresyon ni Yunlong at ngumuso siya, ano? Kunin mo ang kakaibang bulaklak, at mamamatay ka. Kahit anong sabihin mo, hindi kita bibitawan ngayon. Nang makita ito, napabuntong hininga na lamang si Chinyu at sinabing, dahil ganito ito, kung gayon wala akong masabi. Hindi ka ba pumunta sa akin para sa kakaibang bulaklak? Ibabalik ko ito sa iyo. Kung gayon, huwag magsalita ng walang kaparerekon. Ibigay ang kakaibang bulaklak. Malamig na sabi ni Yunlong. Ads by Pop Future. Tinapik ni Chinyu ang kanyang dibdib at sinabing, walang problema. Dadalhin kita para hanapin ang kakaibang bulaklak ngayon. Hanapin ang kakaibang bulaklak. Ano ang ibig mong sabihin? Malamig na sabi ni Yunlong. Itinuro ni Chinyu ang tuktok at sinabing, napakalakas ng presyon sa ilalim ng dagat. Natatakot akong sirain ang kakaibang bulaklak, kaya itinago ko ito sa isang lihim na pamamaraan. Sumunod ka sa akin. Dahil doon, mabilis na lumangoy si Chinyu pataas. Hanggat siya ay nakatakas mula sa dagat, ang paghihigpit sa lakas ni Chinyu ay mawawala. Sa oras na iyon, ang isang iyon lang ay hindi na nagkakahalaga ng pagbanggit. Hindi nag-alala si Yunlong. Natukoy na ng away ng dalawa kung sino ang nakahihigit. Sa kanyang opinyon, ang Chinyu na ito ay hindi karapat-dapat na banggitin. Sumunod siya sa likod ni Chinyu at lumangoy patungo sa ibabaw ng dagat. Hindi nagtagal, dumating si Chinyu sa ibabaw ng dagat. Tumapak siya sa ibabaw ng dagat at humihingal. Damn it! Muntik na akong gamulong, sabi ni Chinyu sa mahinang boses. Hindi nagtagal, ang figure ni Yunlong ay sumunod na malapit sa kanyang likuran at sumambulat mula sa ilalim ng ibabaw ng dagat. Nasaan ang kakaibang bulaklak? Tanong ni Yunlong na may malamig na mukha. Ads by Pop Future. Hindi nagmamadaling sumagot si Chinyu. Sa halip, bahagyang ipinikit niya ang kanyang mga mata at dahan-daang pinagaling ang kanyang panloob na chi at inayos ang kanyang paghinga. Tinatanong kita tungkol sa kakaibang bulaklak. Ang mahabang dagandong niyon ay parang kulog, niyanig ang buong ibabaw ng dagat. Itinuro ni Chinyu ang kanyang tiyan at sinabing, nasa tiyan ko. Ano? Nag-iba ang ekspresyon ni Yunlong at malamig niyang sinabi, anong ibig mong sabihin? Nakangiting sabi ni Chinyu, kinain ko ito.
Natatakot ako na hindi ko maibalik sa iyo ang kumpletong kakaibang bulaklak. Kung talagang gusto mo ito, maaari kang maghintay. Maaari mo itong ibalik kapag nabunot ko na ito. Ang aking panunaw ay hindi masyadong maganda. Sa tingin ko ay maaari pa rin itong magkaroon ng ilang nakapagpapagaling na epekto. Dapat itong maging kapaki-pakinabang pagkatapos kainin ito. Nang marinig ito ni Yun matagal, agad na nagumbok ang mga ugat sa kanyang noo. Dahil sa galit, halos manginig ang buong katawan niya. Isang kakilakilabot na layunin ng pagpatay ang dumaan sa buong ibabaw ng dagat. Ang di mabilang na mga inosenteng isda ay direktang inalog sa isang madugong ambon. Anak, niloko mo na naman ako. Galit na sigaw ni Yun. Sa isang iglap, nagbago ang kulay ng langit. Gumisi si Chinyu. Tama, niloloko lang kita. Sino ba ang nagtanong sa'yo na maging tanga? Matagal na itinaas ni Yun ang kanyang ulo at umungol ng galit. Ang kanyang galit na dagandong ay kumalat sa 100 metro ang layo. Napakalakas ng tunog ng pagulong na nagpasakit sa tenga ng mga tao. Bata, paulit-ulit mo akong niloko. Puputukin kita. Nadilat ang mga mata ni Yunlong at duguan. Sa sumunod na segundo, tumapak siya sa ibabaw ng dagat at muling sinugod si Chinyu. Ang mga labi ni Chinyu ay pumulupot sa isang malamig na ngiti. Nababalot ng gintong liwanag ang kanyang katawan. Naikuyom niya ang kanyang kamao at humakbang pasulong. Ang kanyang gininto ang kamao ay parang isang karwahe, na humahampas kay Yun ng may malakas na putok. Sa sandaling nagbanggaan ang dalawang kamao, ang tubig dagat ay agad na sumabog ng daan-daang metro. Ang nakakatakot na natitirang kapangyarihan ay parang mga alon ng tubig. Dahil silang dalawa ang sentro, mabilis itong kumalat sa lahat ng direksyon. Isang malaking puddle ang biglang lumitaw sa ibabaw ng buong dagat. Sa sandaling ito, kahit na ang mga patak ng tubig ay may hindi maisip na kapangyarihan. Sumabog ang tubig dagat, at ang temperatura sa ilalim ng kanilang mga paa ay mabilis na tumaas, na parang kumukulo. Kabanata 1113, inaagaw ang kakaibang bulaklak. Ang ibabaw ng dagat ay nag-udyok ng 1,000 patong ng mga alon. Ang figure ni Yunlong ay lumabas mula sa loob, dumudulas ng ilang daang metro sa ibabaw ng dagat. Sakit lang ang naramdaman niya sa palad niya, para siyang namamanhid. Sa sandaling ito, si Chinyu ay puno ng fighting spirit. Ibang-iba siya noong nasa ilalim siya ng dagat, para siyang Diyos ng digmaan. Ang kanyang buhok ay sumayaw ng ligaw, at sa isang hakbang pasulong, ang mga alon ng dagat ay bumulaga. Halika, Yunlong, lalabanan kita. Sigaw ni Chinyu. Si Yunlong ay natural na hindi kumbinsido. Naglabas siya ng banal na liwanag mula sa kanyang bibig at naging 12 gintong dragon na sumipol patungo kay Chinyu. Ang ekspresyon ni Chinyu ay malamig sa yelo. 2 malalaking gininto ang kamay ang namuo sa kanyang harapan. Ang mga palad ay nagdala sa kanila ng isang hindi masisirang lakas habang sila ay dumudurog pasulong. Ang 12 golden dragon ay direktang nabasag ng mga palad ni Chinyu at naging gintong liwanag mula sa isang glass plate. Hindi tumigil doon si Chinyu. Tinapakan niya ang formula ng salitang Xing, at bumaril patungo kay Yunlong. Ang isang kamao na maaaring makabasag ng 10,000 sining ay namuo na sa kanyang kamao. Ang golden fist na iyon ay parang isang maliit na araw na malapit ng sumabog. Pati ang kawalan ay parang nanginginig. Malaki ang pagbabago sa ekspresyon ni Yunlong. Kitang-kita niya ang nakapangangilabot na kapangyarihang nakapaloob sa kamaong iyon. Sa sandaling ito, naramdaman pa ni Yunlong ang lamig sa kanyang gulugod. Ang kanyang figure ay kumikislap, at siya ay direktang nawala sa kawalan, nawala ng walang bakas. Muli, ang ekspresyon ni Chinyu ay malamig. Sa tingin mo ba ay natatakot ako sa iyong spatial arts? Malakas na sigaw ni Chinyu, at ang buong espasyo ay nag-buzz. Mga ad ng pop future. Si Chinyu ay hindi nakikialam sa spatial arts. Hindi niya nakuha ang figure ni Yunlong. Matagal nang umasa si Yun sa spell na ito para tahimik na pumatay ng hindi mabilang na tao. Swoosh! Biglang lumawak ang isang palad mula sa ulo ni Chinyu. Ito ay napakabilis, at walang mapagtatagwan. Ang mga mag-aaral ni Chinyu ay sumambulat na may nagliliyab na init na parang apoy habang dumiretso ito sa palad.
Ang banal na liwanag na ito ay tumagos sa palad ni Yunlong, ngunit ang palad ni Yunlong ay malakas ding humampa sa ulo ni Qingyu, na naging sanhi ng pag-ungol ng ulo ni Qingyu. Kasunod nito, mabilis na binawi ni Yun ang kanyang palad. Malamig na sumigaw si Qingyu, lumabas ka ulit, tiyak na papatayin kita. Pagkatapos sabihin ni Yun, biglang nanginig ang mga paa ni Qingyu, at ang mabigat na nahuhulog na espasyo ay agad na kumalat mula sa ilalim ng mga paa ni Qingyu. Ito ang tanging spatial spell na kinokontrol ni Qingyu, ngunit nagkaroon ito ng mahimalang epekto. Sa ilalim ng mabigat na pagbagsak ng espasyo, ang bilis ni Yunlong ay agad na bumagal ng husto. Nang muli siyang umatake, ang palad ni Qingyu ay naging matalim na talam, na lumalas patungo sa palso ni Yunlong. Chila! Ang matalim na talim ay tumama sa palso ni Yunlong, at ang kanyang dalawang palad ay agad na bumagsak at sumabog. Ang masakit na boses ni Yunlong ay nagmula sa kawalan. Ang kanyang dalawang palad ay pinutol ni Qingyu. Bagamat maaari siyang gumaling, kakailanganin ito ng maraming oras. Mga ad ng Pop Future. Kung wala ang iyong mga palad, paano mo ako matatalo? Malamig na sabi ni Qingyu. Ang boses ni Qingyu ay parang kulog na yumanig sa lahat ng direksyon. Lumabas ka at makipaglaban sa akin. Sigaw ni Qingyu. Gayunpaman, nawalan na ng gana si Yunlong na lumaban. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin at tumakas sa kawalan. Tumayo roon si Qingyu at sumigaw, ngunit hindi nagpakita si Yunlong. Mukhang tumakas siya, malamig na sabi ni Qingyu. Nasa Martial Saint stage lang si Yunlong. Hanggat sila ay nasa parehong yugto, si Qingyu ay hindi natatakot sa sinuman. Hindi alintana kung ito ay isang espesyal na pangangatawan, mga demonyong hayop, o ilang top-tier na bloodline, hindi natatakot si Qingyu. Kung hindi ka pa rin lalabas, aalis na ako. Pinawi ni Qingyu ang kanyang matalas na gilid at sinabi sa malalim na boses. Nang makitang hindi pa rin kumikibo si Yunlong, hindi na nagsalita pa si Qingyu at agad na tumalikod para umalis. Kung wala ang bangka, makakaasa lamang si Qingyu sa paglalakad. Hindi niya alam kung gaano na siya katagal na nagmamadali sa ibabaw ng dagat, ni hindi niya alam ang eksaktong lokasyon. Sa madaling salita, nagbilang si Qingyu ng mga araw at gabi. 2 buong araw na ang nakalipas. Damn it! Baka nagkamali ako sa direksyon. Naisip ni Qingyu na hindi maganda ang mga bagay. Sa bilis ni Qingyu, mas mabilis siya kaysa sa cruise ship na iyon. Ngunit 2 araw na ang nakalipas. Walang bakas ng baybayin. Hindi, kailangan kong magligtas ng barko, naisip ni Qingyu sa sarili. Nagpatuloy siya sa pagsulong. Sa kabutihang palad, nagbunga ang kanyang pagsusumikap. Sa wakas ay lumitaw ang isang barkong pandigma sa paningin ni Qingyu. Ads by Pop Future. Ang ikinagulat ni Qingyu ay may nakaukit na simbolo sa barko. Ang simbolo na ito ay talagang simbolo ng sekta ng Hongyi. Ang malaking Hong na salita ay lubhang nakakaakit sa mata. Hong, dapat ay ang Hongyi sect, sabi ni Qingyu na may malamig na ngiti. Kasunod nito, nanginginig ang mga paa ni Qingyu, at mabilis siyang lumapit sa battleship. Sa isang paglukso, dumaong siya sa barkong pandigma. Ikaw, sino ka? Sa sandaling makita nila si Qingyu, ang mga ekspresyon ng mga tao sa barko ay hindi maiwasang magbago. Hindi sinagot ni Qingyu ang tanong na ito. Sa halip, tinanong niya, ito ba ang barko ng Hongyi sect? Dahil alam mong isa itong barkong kabilang sa sekta ng Hongyi, nang ahas ka pa ring pumasok ng walang ingat. Sa sandaling ito, lumabas ang isang binata mula sa loob. Nakasuot siya ng purple na damit at nasa likod niya ang mga kamay. Siya ay may ugali ng isang nakatataas. Malamig na tiningnan ni Qingyu ang binatang ito at sinabing, ito talaga ang sekta ng Hongyi. Kung sa ibang organisasyon iyon, mahihiya talaga akong agawin ang iyong barko. Snatch a ship. Do you want to die? Malamig ang ekspresyon ng binata. Pagkatapos, ilang matipunong lalaki ang lumabas mula sa likuran niya. Ang matipunong lalaking ito ay nasa martial marquee realm at napakalakas. At ang binatang iyon ay isa pang half-step martial saint. Siya ay sapat na upang maliitin ang lahat ng mga bayani. Martial marquee, gaya ng inaasahan ng Hongyi sect.
Sabi ni Chinyu sa mahinang boses. Tumawa ng malakas ang binatang iyon at sinabing, mamamatay ang mga maglalakas loob na pukawin ang sekta ng Hongyi. Kung lumuhad ka at humingi ng awa ngayon, maaari pa rin. Lumuhad at humingi ng awa. Hindi masamang ideya iyon. Tumaas ang kilay ni Chinyu. Sa sumunod na segundo, biglang bumitaw ang pressure mula sa kanyang katawan. Isang nakakatakot na pressure ang kumalat sa iilan sa kanila. Sa ilalim ng pressure na ito, ang mga ekspresyon ng mga martial marquee na ito ay agad na naging sobrang pangit. Walang tigil ang panginginig ng kanyang katawan. Ang malaking pressure ay naging dahilan ng patuloy na pagyuko ng kanilang mga katawan. Lumuhod ka, sigaw ni Chinyu. Sa wakas, hindi na nila nakayanan at biglang lumuhod sa lupa. Kabanata 1114, bumalik sa bansang sunog. Sino? Sino ka? Agad na napuno ng gulat ang mukha ng binata. Dahil sa pressure lang, napaluhod sila. Ito ay sapat na upang patunayan na ang lalaking nauna sa kanila ay higit na nalampasan ang anumang naiisip nila. Kalmadong sinabi ni Chinyu, ang pangalan ko ay Chinyu. Chinyu. Nang marinig ang pangalang iyon, lahat ng nasa barko ay napaatras ng ilang hakbang. HM. Mukhang sikat na sikat ako sa Hongyi sect, walang pakialam na sabi ni Chinyu. Lalong natarante ang binata nang sabihin niya sa nanginginig na boses, Mr. Chin, walang kinalaman sa amin ang usapin ng Hongyi sect. Ikaw. Huwag mo kaming patayin, ipapangako namin sa iyo ang anuman. Inilagay ni Chinyu ang kanyang mga kamay sa kanyang likuran at sinabing, huwag kang mag-alala, hindi ako isang taong papatay. Basta't ibalik mo ako sa bansang nasusunog. Sabi ni Pyro. No problem, absolutely no problem. Nagmamadaling sabi ng binata. Pinawi ni Chinyu ang mapang-ipang aura sa kanyang katawan at sinabing, gaano katagal bago bumalik sa bansang apoy mula rito. Kung sasagutin natin si Mr. Chin, batay sa kasalukuyang bilis, tatagal lang ng 5 araw. Sabi ng binata. Hindi maiwasan ni Chinyu na sumimangot. Aabot ng 5 araw. Pansarang panalikop tandang pananong. Masyadong mabagal. Umiling si Chinyu at sinabi. Agad na sinabi ng binata, kung magbibiyahe tayo ng buong bilis, kailangan lang natin ng hindi hihigit sa 4 na araw. Pagkatapos ay maglalakbay tayo ng buong bilis. Sabi ni Chinyu. Hindi problema ang paglalakbay ng buong bilis, ngunit. Ibinuko ng binata ang kanyang bibig, tila hindi makapagsalita. Tinulyapan siya ni Chinyu at sinabing, bakit, mayroon ka bang ibang mga kahilingan? No. Mabilis na umiling ang binata. Kaya lang. Dapat alam mo rin na sinubukan tayong hulihin ng Fire Country at napakadelikado kung makalapit tayo sa Fire Country, kaya. You must ensure that we can live safely. Nakangiting Pyro na sabi ng binata. Walang pakialam na sinabi ni Chinyu, may karapatan ka bang makipag-ayos sa akin? Paano kung hindi ako pumayag? Ibinuko ng binata ang kanyang bibig at agad na naging pangit ang kanyang ekspresyon. Sige, alis na tayo. Kung may iba sa inyo na may iba pang intensyon, agad kong papatayin kayong lahat. Malamig na sabi ni Chinyu. Nang makita iyon ng lahat, wala na silang ibang pagpipilian. Masyadong makapangyarihan si Chinyu, at hindi nila kayang labanan. Pagkatapos noon, nakahanap ng kwarto si Chinyu at pansamantalang tumira. Ang barko ay dahan-daang naglalayag patungo sa Fire Country. Nakahiga si Chinyu sa kanyang kama at nagpahinga sandali bago niya inilabas ang kanyang medicinal cauldron. Ang makapangyarihang figurang iyon ay isisilang sa loob ng kalahating buwan. Kailangan kong magmadali. Naisip ni Chinyu sa mahinang boses. Hindi niya inaasahan na may isa pang kalaban sa paglalakbay na ito, at isa pa nga itong makapangyarihang figure. Ngunit kay Chinyu, wala nang pagkakaiba. Sa mas maraming kuto, hindi matatakot na makagat. Inilabas niya ang kakaibang bulaklak at sinimulang pinuhin ang Heaven Origin Peel. Mga ad ng Pop Future. Sa bilis ni Chinyu, kahit na gumugol siya ng kalahating buwan, maaaring hindi niya maubos ang lahat ng kakaibang bulaklak. Kaya naman, kinailangan niyang magmadaling bumalik sa Fire Country at humingi ng tulong sa Pavilion Master. Sa kabilang panig, si Yunlong ay bumalik sa Cloud Dragon Island na malungkot.
Ang kanyang mga kamay ay pinutol, at sariwang dugo ang tinina ng pula sa kanyang manggas. Ano ang nangyayari? Ang banal na diwa ng makapangyarihang figure ay lumutang at nagtanong sa malamig na boses. Biglang lumuhad si Yunlong sa lupa at sinabi sa nanginginig na boses, hindi ko siya kapareha. Hinayaan ko siyang makatakas. Walang tigil na pumipintig ang mga ugat sa mukha ng makapangyarihang eksperto. Dahil sa galit niya ay sumayaw ng ligaw ang puting buhok niya. Master, you can punish me. Yumuko ng matagal sa lupa at masakit na sinabi. Kalimutan mo na. Ikinumpas ng makapangyarihang eksperto ang kanyang kamay. Dahil makakarating siya sa Cloud Dragon Island, natural na may kakayahan siya. Hindi kita sinisisi. Biglang tumayo si Yunlong at sinabi habang nagngangalit ang kanyang mga ngipin, Guro, papakawalan mo ba siya ng ganoon na lang? Bitawan mo siya. Naging malamig ang ekspresyon ng makapangyarihan sa lahat habang malamig niyang sinabi, pagdating ko sa mundo, natural na papatayin ko siya. Gusto kong makita kung saan siya makakatakbo. Tuldok. Ang barko ay lumutang sa ibabaw ng dagat. Pumugol si Chinyu ng isang buong araw, ngunit 6 na Sky Origin pil lang ang kanyang pinino. Masyadong mabagal pa rin ang bilis na ito. Bumantong hininga si Chinyu. Sa kakayahan ni Chinyu, kaya niyang pinuhin ang 300 Sky Origin na table task mula sa 100 kakaibang bulaklak. Mga ad ng Pop Future. 300 Sky Origin Peel, hindi banggitin ang intermediate stage ng Marshall Saint Stage, kahit na ang advanced stage ng Marshall Saint Stage ay magkakaroon ng pagkakataon. Kalimutan mo na ito. Sa loob lamang ng kalahating buwan, hindi makatotohanan ang pagbutihin ng sobra. Hanggat kaya kung tumuntong sa intermediate stage ng Marshall Saint, sapat na ito. Sabi ni Chinyu sa mahinang boses. Ayon sa mga kalkulasyon ni Chinyu, kapag nakapasok na siya sa intermediate stage ng Marshall Saint, magkakaroon siya ng pagkakataon na lumaban sa isang makapangyarihang figure. Hindi banggitin ang isang makapangyarihang figure na hindi nagpakita sa mundo sa loob ng maraming taon. Sa isang kisap mata, 3 araw na naman ang lumipas at palapit na sila ng palapit sa bansang nasusunog. At sa mga kamay ni Chinyu, mayroong kabuoang 18 makalangit na yuan na table task. Ang maraming araw ng pagpino ng mga table task ay naging dahilan upang medyo masiraan ng loob ang panloob na chi ni Chinyu. Iniligpit niya ang medicinal cauldron at saka lumabas ng silid, hanggang sa deck. Gaano katagal bago tayo makarating sa Fire Country? Tanong ni Chinyu kay Pyro. Mabilis na sumagot ang binata, maaabot natin ito ngayon, mga 3 hanggang 4 na oras. Sige. Bahagyang tumango si Chinyu. Tumayo siya sa kubyerta at inilabas ang kanyang banal na pakiramdam upang masakop ang buong lugar, upang maiwasan ang anumang mga pagbabago na mangyari. Sa kabutihang palad, walang hindi inaasahang nangyari sa paglalakbay na ito at mabilis na naramdaman ni Chinyu ang daloy ng panloob na chi. Mr. Chin. Sa sandaling iyon, ang binata ay nauna kay Chinyu. Pinagsalikop niya ang kanyang mga kamay at sinabing, nasa unahan lang ang baybayin ng bansang apoy. Sa tingin mo, maaari kang bumalik ng mag-isa. Tinulyapan siya ni Chinyu at hindi niya pinahirapan ang mga bagay habang tinatango niya ang kanyang ulo at sinabing, sige. Salamat, Mr. Chin. Agad na tuwang-tuwa ang binata habang pinagdikit niya ang kanyang mga kamay. Magpadala ng mensahe sa leader ng iyong sekta para sa akin. Tahimik na sabi ni Chinyu. Mas mabuti kung hindi ka na muling pupunta at guluhin ako, o tiyak na pupunta ako at hihingi ng payo sa iyo ng personal. Malamig na sabi ni Chinyu. Matapos ilabas ang mga salitang iyon, tumalon ang figure ni Chinyu at tumalon mula sa deck. Natapakan niya ang tubig at mabilis na tinungo ang dalampasigan. Kabanata 1115, ang naghihirap na Yan Jinyaw. Tumalon si Chinyu at dumaong sa pampang. Sa wakas nakabalik na ako, mahinang sabi ni Chinyu. Mahigpit ang oras sa sandaling iyon, kaya hindi nag-aksaya ng oras si Chinyu. Agad siyang umalis at dumiretso sa Divine Alchemist Pavilion. Pagkatapos ng ilang oras, nakarating na rin si Chinyu sa Divine Alchemist Pavilion sa gabi ng araw ding iyon. Mabilis siyang nakarating sa Pavilion Master's Building at nakita niya ang Pavilion Master. Pavilion Master.
Bahagyang yumuko si Chinyu sa Pavilion Master. Bahagyang nagulat ang Pavilion Master, hindi ka ba nasa Cloud Dragon Island? Bakit ka nandito? Ngumiti si Chinyu at sinabi sa Pavilion Master kung ano ang nangyari. Matapos marinig ito, hindi napigilan ng Pavilion Master na mapatulala. Bahagyang nakabuka ang maliit niyang bibig habang nagtatakang nakatingin kay Chinyu. Ikaw, nilinlang ang isang makapangyarihang figure at inalis ang kakaibang bulaklak. Puno ng pagkabigla ang boses ng Pavilion Master. Tumango si Chinyu at sinabing, tama. Napilitan din akong gawin iyon. Chinyu? Ikaw talaga? Hindi alam ng Pavilion Master kung paano ito ilarawan ng ilang sandali. Gaano kalakas ang loob? Mayroon bang anumang bagay sa mundong ito na hindi mo pinangarap gawin? Walang magawang umiling ang Pavilion Master at sinabing. Napangiti si Chinyu at sinabing, kung hindi ako aalis, papatayin din niya ako. Ads by Pop Future. Pagkatapos ay inagaw mo ang kakaibang bulaklak. Pagdating niya sa mundo, tiyak na hindi kanya pababayaan, sabi ng Pavilion Master. Tumango si Chinyu at sinabi, sa makatuwid, kailangan kong pumasok sa intermediate stage ng Martial Saint Realm bago siya dumating sa mundo. Kung hindi, mamamatay ako ng walang pag-aalinlangan. Nang sabihin niya ito, kinuha ni Chinyu ang kakaibang bulaklak mula sa special na banal na sandata. Halos 100 kakaibang bulaklak ang dumapo sa gusali ng Pavilion Master. Sa pagtingin sa kakaibang bulaklak na ito na kumikislap sa liwanag, ang Pavilion Master ay mas nabigla. Napakaraming kakaibang bulaklak, hindi ko pa talagang nakita ito, gulat na sabi ng Pavilion Master. Sinabi ni Chinyu, Pavilion Master, natatakot akong troublemayan ka para tulungan akong pinuhin ang Heaven Origin Peel. Sa loob ng 10 araw, maaari mong pinuhin hanggat gusto mo. Ang iba pang kakaibang bulaklak ay ibibigay sa iyo. Umiling ang Pavilion Master at sinabing, hindi na kailangan. Kahit na wala kang sapat na oras, maaari mo pa ring piliing lunukan ang iba pang kakaibang bulaklak. Hindi. Dapat kong ibigay sa iyo ang kakaibang bulaklak na ito, sabi ni Chinyu. Ang pagbubukas ng banal na rehiyon ay isang napaka-stress na bagay para sa lahat. Kailangan mo ring pagbutihin ang iyong lakas. At saka, gusto ko lang pumasok sa intermediate stage ng Martial Saint Realm. Hanggat nakaligtas ako sa tribulation na ito, hindi ko na kailangang mag-alala tungkol sa cultivation resources. Nang makita ito, hindi na nagpumilit pa ang Pavilion Master. Agad niyang tinanong ang medicine boy sa tabi niya para hanapin si Ziyang Danqing. Nang makita ni Ziyang Danqing ang napakaraming kakaibang bulaklak, ang kanyang ugali ay katulad ng sa Pavilion Master. Hindi siya makapaniwala sa sariling mga mata. Walang pagpipilian si Chinyu kundi isalaysay muli ang bagay. Ads by Pop Future. Sige. Ang oras ay mahalaga. Huwag nang mag-aksaya pa ng oras. Tumingin ang Pavilion Master kay Ziyang Danqing at sinabing. Ikinulong ni Chinyu ang kanyang mga kamay at sinabing, salamat sa iyong tulong, seniors. Kasunod noon, nakahanap ng relatibong ligtas na lugar ang Pavilion Master sa Divine Alchemist Pavilion at silang tatlo ay nagsimulang pinuhin ang mga makalangit na Yuan Peels. Sa pagkakataong ito, ang tatlo sa kanila ay nasa closed-door cultivation para sa buong 10 araw. Ang patuloy na pagdadalisay ng mga tabletop sa loob ng 10 araw ay isang lubhang nakakapagod na gawain para sa sinumang may banal na kahulugan. Gayunpaman, ang master ng pavilion ay walang anumang mga reklamo tungkol dito. Sa susunod na mga araw, paminsan-minsan ay tataas ang mga pill cloud sa kalangitan ng Divine Alchemist Pavilion, na nagpapahiwatig ng pagdating ng sunod-sunod na Yuan Peel. At sa labas ng mundo, ang balita ng pagbubukas ng banal na rehiyon ay lalong tumindi. Paminsan-minsan, maririnig ang mga kakaibang galaw mula sa ikalawang lihim na kaharian. Ang panloob na chi ay dahan-daang umaagos palabas ng puwang. Tumayo si Jaixing malapit sa puwang at sinabi sa malalim na boses, sa bilis na ito, natatakot ako na hindi tayo makakapagtagal. Ang 8 nakatataas ay ang tunay na mga controller ng Jingdu Martial Arts Association. Maging si Jaixing ay hindi maiwasang makaramdam ng kaunting pag-aalala. Hindi man lang niya maisip na lumaban kapag kaharap ang isang makapangyarihang figure.
Hindi ko talaga alam kung paano haharapin ito ni Qinyu. Bahagyang napabuntong hininga si Jiaxing. Maliban kay Qinyu, pinili din ni Yao Meng at ng iba pa na pumasok sa pag-iisa. Mayroon silang Heaven Origin Pill na personal na pinino ng Pavilion Master, kaya nadagdagan din ang kanilang lakas. Sa sandaling ito, sa manor ng pamilya Yan, halos gumaling na ang mga pinsala ni Yan Jinyao. Ads by Pop Future. Gayunpaman, ang kanyang paglilinang ay napilayan na ni Qinyu. Kahit na siya ay linangin ng buong lakas, ang kanyang lakas ay hindi makakasulong kahit isang kaunti. Ang sigaw ng pagbagsak ay kumalat sa buong manor ng pamilya Yan. Ang balita ng pagbubukas ng banal na rehiyon ay patuloy na pumasok sa kanyang mga tainga. Kahit na sinadya niyang iwasan ito, hindi pa rin niya magawang umiwas dito. Hindi ako nakipagkasundo. Si Yan Jinyao ay kalahating lumuhad sa lupa, dalawang linya ng malinaw na luha ang umaagos mula sa kanyang mga mata. Dahan-daang naglakad si Yan Zihai mula sa hindi kalayuan. Nang makita ang malalim at masakit na damdamin ni Yan Jinyao, ang kanyang puso ay parang hinihiwa ng kutsilyo. Kalimutan mo na, walang masama sa pagiging ordinaryong tao. Manahin mo ang ari-arian ng pamilya Yan at tahakin ang ruta ng negosyo, mabubuhay pa tayo ng maayos, pag-aaliw ni Yan Zihai. Biglang umangat ang ulo ni Yan Jinyao at sinabing masakit, hindi ko tatanggapin. Hindi ko tatanggapin. Ako ang numero 1 tao sa nakababatang henerasyon. Paano ako nahulog dito? Hindi ko tatanggapin. Habang sinasabi niya iyon, muling bumuhos ang mga luha ni Yan Jinyao. Qinyu, kasalanan mo ang lahat. Tinira mo ang buhay ko. Hikbi. Lumuhad si Yan Jinyao sa lupa habang tumutulo ang mga luha sa kanyang mukha. Nang makita ito, hindi napigilan ni Yan Zihai ang pag-igting ng kanyang mga ngipin. Umupo siya sa tabi ni Yan Jinyao at sinabi sa mahinang boses, "Anak, mag-iisip talaga ako ng paraan. Kahit anong halaga ang dapat kong bayaran, tiyak na hahayaan kitang mabawi ang iyong lakas. Gagawin ko." Si Yan Jinyao ay bumagsak sa lupa at mahinang nagsabi, "Walang silbi. Kahit na ang Pavilion Master ng Divine Alchemist Pavilion ay hindi ito magagawa. Walang makakatulong sa akin." "Hindi naman," sabi ni Yan Zihai sa malalim na boses. Ang Pavilion Master ng Divine Alchemist Pavilion ay kumakatawan sa mga nangungunang alchemist ng kasalukuyang panahon. Ngunit pagkatapos ng pagbubukas ng Holy Region, siya ay wala. Kapag dumating ang oras na iyon, tiyak na magkakaroon ng paraan. Talagang. Nang marinig ang mga salitang ito, tila nagkaroon ng kislap ng pag-asa si Yan Jinyao. Bigla siyang tumayo at patuloy na bumubulong, "Oo, ang banal na rehiyon. Pagbukas ng banal na rehiyon, may pag-asa pa. Tatay, kailangan mo akong tulungan. Dapat mo akong tulungan. Kahit na kailangan kong ibenta ang lahat ng mayroon ako, babawiin kita." Malungkot na sabi ni Yan Zihai. Kabanata 1116, Pagpipino ng tableta at pag-iisa. Sa kritikal na sandali ng pagbubukas ng banal na rehiyon, ang paglilinang ni Yan Jinyao ay napilayan. Wala nang mas masakit pa rito. Maliban kay Yan Jinyao, si Hiteng ay naglilinang din sa sandaling ito. Gayunpaman, ang kanyang paglilinang ay tila umabot din sa isang bottleneck. Matapos ang ilang araw ng pag-iisa, hindi siya nagpakita ng mga palatandaan ng paglusot. Bago magbukas ang banal na rehiyon, kailangan ko siyang patayin. Isang patak ng malamig na pawis ang tumulo sa noo ni Teng. "Leave it to me? Leave the body to me? I can get rid of him anytime," ang namamaos na boses muli. Malamig niyang sinabi, "Huwag mo nang isipin iyon. Kung ipaubaya ko ang katawan sa iyo, ano ang kahulugan ng aking pag-iral? Hehe. Your body will be mine sooner or later," malas na sabi ng namamaos na boses. Nanatiling tahimik si Hiteng. Bagamat siya ay kasama sa banal na kahulugang ito, palagi siyang nagbabantay laban dito, at patuloy niyang inaagaw ang inisyatiba ng kanyang katawan. Kaya naman, nais niyang itaas ang kanyang paglilinang sa lalong madaling panahon hanggang sa hindi na niya kailanganin ang tulong nitong banal na kahulugan. Tuldok.
Lumipas ang oras. Sa isang kisap mata, 5 araw na ang lumipas. Sa 5 araw na ito, si Chinyu at ang iba ay nagpino ng 12-dosenang mga makalangit na essence pill. Ayon sa pag-unlad na ito, sa susunod na 5 araw, magkakaroon ako ng halos 100 Sky Origin pill, naisip ni Chinyu sa kanyang sarili. Ads by Pop Future. Ang 100 Sky Origin pills ay sapat na upang suportahan siya upang makapasok sa gitnang yugto ng Martial Saint Realm. Mula nang kumalat ang balita tungkol sa banal na rehiyon, tila naging mas kalmado ang mundo. Ang martial world ay nahulog sa katahimikan, at nagkaroon ng mas kaunting mga pagtatalo. Gayunpaman, malinaw na alam ng lahat sa kanilang mga puso na ito na ang huling kalmado bago ang bagyo. Tinagtagal, lumipas ang 1 linggo. Si Ziyang Danqing ang unang bumagsak. Pagod niyang iminulat ang kanyang mga mata at mahinang sinabi, hindi ko na kaya. Sa kalagayan ko ngayon, hindi ko na mapino ang Heavenly Yuan pill. Ang Pavilion Master sa gilid ay sumulyap kay Ziyang Danqing at sinabing, pagkalipas ng maraming taon, wala ka pa ring pag-unlad. Kinagat ni Ziyang Danqing ang kanyang mga ngipin. Kahit ayaw niya, naabot na ng kanyang katawan ang limitasyon nito. Gusto kong makita kung ilang araw ka pang makakatagal. Tumayo si Ziyang Danqing, tumalikod at naglakad palabas. Bahagyang pumikit ang Pavilion Master. Sa katotohanan, malapit na rin niyang maabot ang kanyang limitasyon, at gayon din si Chinyu. Mapait na naghawak ang dalawa. Sa 9 na araw, hindi na nakatagal sina Chinyu at Pavilion Master. Ang kakaibang bulaklak sa dalawang kaldero ay direktang naging tambak ng putik. Talagang nabigo silang pinuhin ang mga tabletop sa pagkakataong ito. Mukhang naabot na natin ang ating limitasyon. Nagkatinginan sina Chinyu at Pavilion Master. Tumayo ang Pavilion Master at dahan-dahang sinabi, ang 1 buong 9 na araw ay lumampas na sa aming imahinasyon. Oo. Mamantong hininga si Chinyu. Ads by Pop Future. Napatingin siya sa Heavenly Yuan pills na nasa harapan niya. Sa sandaling ito, mayroon na silang 78 mga pildores na makalangit na yuan sa kanilang mga kamay. Sapat na ang mga ito. Kumikinang ang malaking kamay ni Chinyu habang nililigpit niya ang mga tabletops na pinanggalingan ng langit. Bahagyang tumango ang Pavilion Master at sinabing, ang Sky Origin pill ay may malaking pagtaas sa cultivation. Kahit na ang iyong pangangatawan ay espesyal, 78 pildores ay sapat na upang makapasok sa intermediate stage ng Martial Saint stage. Inamin ni Chinyu at pagkatapos ay pinagsalikop ang kanyang mga kamay at sinabing, salamat, Pavilion Master. Hindi na kita guguluhin pa. Hahanap ako ng lugar para pumasok sa closed door cultivation ngayon. Sa tingin mo ba maaari ka pa ring pumasok sa closed door cultivation sa iyong kasalukuyang estado? Umiling ang Pavilion Master. Tumayo si Chinyu. Nahihilo ang kanyang paningin at muntik na siyang matamba. Tama ang Pavilion Master. Sa kasalukuyang estado ni Chinyu, talagang hindi siya makakapasok sa closed door cultivation. Magpahinga muna tayo ng 1 araw, sabi ng Pavilion Master. Ang 1 araw ay wala. Bagamat medyo nababalisa si Chinyu, wala talaga siyang ibang paraan sa ngayon. Tumango lang siya at sinabing, mabuti rin. Matagal na akong hindi bumabalik sa Divine Alchemist Pavilion. Dahil doon, tumalon si Chinyu mula sa gusali ng Pavilion Master. Siya ang unang nakarating sa mansyon ni Taozi. Sina Taozi, Zhang Yizhou, at Xiao Qing ay nakatira sa parehong mansyon. Itinulak ni Chinyu ang pinto at pumasok. Pagpasok niya, nakita niya si Taozi na nag-aaral ng pilbok. Chinyu. Sa sandaling makita niya si Chinyu, si Taozi ay tumakbo na may mukha na puno ng pagtataka at kagalakan. Ngumiti si Chinyu at umupo. Sinabi niya, Taozi, mayroon ka bang anumang pag-unlad sa iyong mga kasanayan sa tableta kamakailan? Buong pagmamalaking sinabi ni Taozi, syempre, ipapakita ko sa iyo. Ads by Pop Future. Pinitik ni Taozi ang kanyang palad at isang bola ng berdeng espiritual na apoy ang nahulog sa kanyang palad. Ang iyong espiritual na apoy, talagang sumulong. Paano mo nagawa iyon? Nagulat si Chinyu. Sinabi ni Taozi, binigyan ako ng Pavilion Master ng bagong apoy. Pagkatapos kong lumunin ito ay naging isang berdeng espiritual na apoy.
I see. Biglang naintindihan ni Chinyu. Habang nag-uusap sila, pumasok sina Little Ching at Zhang Yijie mula sa labas. Nang makita si Little Ching, hindi maiwasan ni Chinyu na mahiya. Noon, nangako si Chinyu kay Little Ching na kapag inatake nila ang pangalawang lihim na kaharian, isasama niya siya at hahayaan siyang makasamang muli ang kanyang pamilya. Pero walang nag-expect na magkakaroon ng tinidor sa gitna. Biglang umatake ang Sky Blood Rainbow at naging sanhi ng pagdugo ng pangalawang lihim na kaharian na parang ilog, kasama ang pamilya ni Little Ching. Chinyu? Bakit ka nandito? Napakabihirang bisita, sabi ni Zhang Yijie na may medyo kakaibang tono. Inilibot ni Chinyu ang kanyang mga mata at sinabing, ako ay isang elder ng Divine Alchemist Pavilion. Bakit hindi ako makakapunta? Napakabisi mong tao, sabi ni Zhang Yijie habang umiikot ang mga mata. Umiling si Chinyu kusyong. Pagkatapos, tumingin siya kay Little Ching. Little Ching? Tungkol sa pangalawang Mystic Realm. I can only apologize to you. Bahagyang bumantong hininga si Chinyu, at may bahid ng guilt sa kanyang boses. Umiling ang maliit na Ching at sinabi sa mahinang boses, narinig ko ang tungkol dito. Hindi mo kasalanan. Lahat ng ito ay dahil sa rainbow ng dugo ng langit. Kahit na ganoon ang kaso, alam ni Chinyu na kung hindi niya inatake ang pangalawang Mystic Realm, hindi mangyayari ang ganoong trahedya. Hindi gaanong sinabi ni Chinyu para aliwin siya, ngunit nagpasya siya na gagawa siya ng paraan para mabayaran ang maliit na si Ching sa hinaharap. Noong araw na iyon, kumain si Chinyu kasama sina Taozi, Little Ching, at ang ikalimang elder. Kinaumagahan, nagpaalam si Chinyu sa Pavilion Master at umalis sa Divine Alchemist Pavilion, naghahanda na pumasok sa closed-door cultivation. Hindi ko alam kung gaano katagal ang closed-door cultivation na ito. Ang pinakamabilis ay 5 araw, o hindi hihigit sa ilang araw. Napaisip si Chinyu sa sarili. Kailangan kong makahanap ng ganap na ligtas na lugar. Ang Secret Realm sa Heaven Gate ay halatang hindi magagarantiyahan ang kaligtasan ni Chinyu. Naisip ito ni Chinyu at sa wakas ay ibinaon niya ang kanyang tingin sa ilalim ng dagat. Kabanata 11:17, Sirain ang mata ng Diyos. Pagkatapos ng paglalakbay sa Cloud Dragon Island, maaaring makumpirma ni Chinyu ang isang bagay. Iyon ay ang tubig dagat ay halos masil ang panloob na chi. Napakaraming espiritual na chi sa ilalim ng dagat, ngunit hindi ito umaagos palabas. Ito ay sapat na upang ipaliwanag ang problema. Ang seabed ay maaaring ang pinakamagandang lugar para sa pag-iisa, naisip ni Chinyu sa kanyang sarili. Itinuon niya ang kanyang tingin sa Clear Bay Sea. Ang lugar na ito ay may malaking lugar sa dagat, ngunit hindi ito magandang lugar. Nagkataon lang na matugunan ang mga kinakailangan ni Chinyu. Noong araw na iyon, sumakay si Chinyu ng taxi at dumiretso sa Clear Bay Sea. Pagdating niya malapit sa baybayin, iniskan ni Chinyu ang kanyang paligid. Ang lugar na ito ay tiwangwang at walang nakatira. Walang mag-aakalang nagtatago ako sa ilalim ng dagat, naisip ni Chinyu sa kanyang sarili. Tumalon siya ng malalim at naglakad patungo sa ibabaw ng dagat. Sa sandaling ito, isang figure ang lumabas mula sa lugar na ito. Isang bakal na kutsilyo ang tumusok sa baba ni Chinyu mula sa itaas hanggang sa ibaba. Nanlamig ang mukha ni Chinyu. Lumabas ang golden light mula sa kanyang katawan at nabasag ang bakal na kutsilyo. Sino ito? Malamig na sabi ni Chinyu. Ads by Pop Future. Isang binata ang lumabas mula sa ilalim ng dagat. Malamig niyang tiningnan si Chinyu at sinabing, gusto kong tanungin ka kung sino ang nagsabing pumunta ka rito. Malamig na sinabi ni Chinyu, walang may-ari ang lugar na ito. Bakit hindi ako makakapunta dito? Cut the crap. My master is in seclusion here. Umalis ka kaagad. Sigaw ng binata. Nandito sa pag-iisa. Bahagyang kumunat ang noo ni Chinyu. Hindi ba ito F***ing bullshit? Bukod kay Chinyu, sino ang pipiliing pumasok sa pag-iisa sa ilalim ng dagat? Malamig niyang tiningnan ang kabataang nasa harapan niya at sinabing, mayroon kayang mga kayamanan na nakatago sa ilalim ng dagat. Nag-iba agad ang ekspresyon ng kabataan. Ang kanyang katawan ay nagbuga ng malamig na lamig.
Talagang naparito ka para sa malungkot na banal na mata. Malamig na sabi ng kabataan. Bata, hayaan mong sabihin ko sa iyo. Ang mapanglo na banal na mata ay pag-aari ng aking Panginoon. Kung ayaw mong mamatay, mawala ka kaagad. Pinaikit ni Chinyu ang kanyang mga mata. Tirang mata ng Diyos. Hindi niya inaasahan na magkakaroon ng hindi inaasahang tagumpay. Sinabi ko sa iyong magwala. Hindi mo ba naiintindihan? Lalong lumakas ang hangarin sa pagpatay sa katawan ng binata. Hindi napigilan ni Chinyu na mapamura, talagang napakaswerte ninyo. Bahay niyo ba ito? Kung sasabihin mo sa akin na umalis, kailangan ko bang umalis? Nililigawan mo si kamatayan. Ads by Pop Future. Malakas na sigaw ng binata. Ang bakal na kutsilyo sa kanyang kamay ay muling namuo at dumiretso sa mukha ni Chinyu. Ang ekspresyon ni Chinyu ay malamig sa yelo. Agad niyang ikinaway ang kanyang kamay at agad na binasag ang talim ng bakal sa kamay ng binata. Ang natitirang kapangyarihan ay tumama sa kanyang katawan at direktang nabasag ang kanyang sternum. Gulat ang ekspresyon ng binata. Sinubukan niyang bumangon, ngunit ang sakit sa kanyang dibdib ay hindi na siya makatayo. Noong una ay ayaw kong agawin ang iyong malungkot na banal na mata, ngunit nagbago na ang isip ko ngayon. Iniabot ni Chinyu ang kanyang palad at isang nakakatakot na puwersa ang sumunggab sa kabataan sa buong kalawakan. Sabihin sa iyong amo na lumabas, o papatayin kita, malamig na sabi ni Chinyu. Bakas sa mukha ng binata ang takot. Buong lakas siyang nagpumiglas, ngunit napagtanto niyang hindi siya makakawala. Ang iyong kamahalan ay may napakalaking salita. Sa sandaling ito, isang matandang lalaki ang lumabas mula sa ilalim ng dagat. Nasa likod niya ang kanyang mga kamay, tila isang walang kamatayan. Siya ay may kilos ng isang dalubhasa. Bagamat lumabas siya mula sa ilalim ng dagat, walang ni isang patak ng tubig sa kanyang katawan. Inihagis ni Chinyu ang binata sa gilid at pagkatapos ay malamig na sinabi, nasaan ang malungkot na banal na mata? Ibigay mo ito at ililigtas ko ang iyong buhay. Tumawa ng malakas ang matandang lalaki at sinabing, gusto mo ang mapanglo na banal na mata. Karapat-dapat ka ba? Pagkatapos niyang magsalita, ang panloob na chi ng martial saint sa kanyang katawan ay agad na pumutok. Si Chinyu ay walang oras na mag-aksaya sa kanya. Agad niyang pinalapot ang isang gintong palad at hinampas ito ng malakas. Ads by Pop Future. Pilit na umungol ang matanda at itinaas ang kanyang kamay upang salubungin ang pag-atake. Gayunpaman, ang gintong palad na ito ay masyadong nakakatakot. Ang spell sa kamay ng matanda ay agad na natunaw at ang kanyang katawan ay bumagsak sa ibabaw ng tubig. Iniabot ni Chinyu ang kanyang palad at muli siyang hinawakan ng malaking palad. Halos durugin ng napakalaking puwersa ang kanyang katawan. Sinabi ng matanda sa takot, Senyor, mangyaring magpakita ng awa. Handa akong sabihin sa iyo ang tungkol sa mapanglo na mata ng Diyos. Malamig na ngumuso si Chinyu at inihagis ang matanda sa lupa. Pagkatapos, malamig niyang sinabi, sabihin mo sa akin ang lahat tungkol sa malungkot na mata ng Diyos, kung hindi, papatayin kita. Ang matanda ay bumangon mula sa lupa at lumuhad sa lupa habang takot na sinabi, ang malungkot na mata ng Diyos ay nasa ilalim ng dagat. Nagkataon lang akong nalaman ang tungkol dito. Sumulyap si Chinyu sa kanya at nagpatuloy, ano itong malungkot na banal na mata? Ano ang gamit nito? Senyor, hindi ka ba naririto para sa mapanglo na mata ng Diyos? Natigilan ang elder nang may bakas ng awkwardness sa kanyang mga mata. Umiling si Chinyu at sinabing, wala akong alam tungkol sa mata ng Diyos. Agad na nagreklamo ang matanda sa kanyang puso at hindi maiwasang mapatingin sa binata. Kung hindi dahil sa kanyang alagad, hindi niya ibinibigay ang mata ng malungkot na Diyos. Ngunit ngayon, wala siyang ibang mapagpipiliin kundi sabihin kay Chinyu ang lahat tungkol sa mata ng Diyos. Ang nasirang mata ng Diyos ay isang sinaunang bagay na pamana. Ito ay sinasabing mata ng isang sinaunang Diyos. Ang mga nakakakuha ng tiwangwang na mata ng Diyos ay nakakakita sa lahat ng mga spell ng pagtatago sa mundo. Maaari pa nilang gamitin ang tiwangwang mata ng Diyos upang sumilip sa dakilang daw at medama ang mga lihim na kayamanan na nakatago sa pagitan ng langit at lupa. Dahan daw ang sabi ng matanda. Tinaas ni Chinyu ang kanyang kilay at gulat na sinabi, ang mata ng isang sinaunang Diyos.
Maaari itong sumilip sa dakilang daw at mga lihim na kayamanan. Totoo ba ang sinabi mo? Totoo ang mga tsismis, ngunit hindi ko alam kung totoo o hindi. Nanginginig na sabi ng matanda. Malamig na sinabi ni Chinyo, kung gayon nasaan ang mapanglo na mata ng Diyos. Nasa ilalim ng tubig dagat. Mula rito, makikita natin ang tiwangwang na kinaroroonan ng mata ng Diyos mula halos 8,000 metro pababa. Nagmamadaling sabi ng matanda. Nang marinig ito ni Chinyu, hindi niya napigil ang itaas ang kanyang kilay at sinabing, dahil alam mo ang lokasyon ng mapanglo na mata ng Diyos, bakit hindi mo ito kinuha para sa iyong sarili? Mapait na ngumiti ang matanda at sinabing, napakalaki ng presyon sa ilalim ng dagat. Kahit na gumamit ako ng isang lihim na pamamaraan, hindi ko ito kakayanin. Kung pilit kong kukunin ang malungkot na mata ng Diyos, natatakot ako na madudurog ako sa karne ng karne. Nais kong umalis pansamantala upang maghanap ng isang proteksyon na kayamanan ng Dharma, ngunit hindi ko inaasahan na makilala ko si Senior. Kabanata 1118, Sinaunang Sekta, Banal na Sekta sa Kalangitan. Bahagyang tumango si Chinyu nang marinig niya ang mga salita ng matanda. Grabe talaga ang pressure sa ilalim ng dagat. Kahit si Chinyu ay hindi nakayanan, lalo na ang isang ordinaryong martial saint. Bakit magtatago sa ilalim ng dagat ang malungkot na banal na mata? Hindi napigilan ni Chinyu na umungol ng mahina. Hindi kaya ito ang iniisip niya. Ang mundo noon ay matagal nang lumubog sa ilalim ng dagat. Gusto ko talagang bumaba at mag-explore, naisip ni Chinyu sa sarili. Gayunpaman, sa kanyang kasalukuyang katawan, kahit na ipagsapalaran niya ang kanyang buhay, hindi siya makakapag-dive ng masyadong malalim. Kaya naman pansamantala lang siyang sumuko. Sumunod ka sa akin at hanapin ang malungkot na banal na mata, sabi ni Chinyu sa matanda. Matagal nang nawalan ng ganang lumaban ang matanda at agad na tumango bilang pagsang-ayon. Kasunod nito, nanguna ang matanda at sumisid sa tubig. Mahigpit na sumunod si Chinyu sa likuran. Tuloy-tuloy ang pagsisid ng dalawa sa dagat, dahilan para lumakas ang pressure sa kanilang mga katawan. Nang sumisid sila pababa sa humigit kumulang 8,000 metro, hindi na nakayanan ng matanda. Bahagyang nasira ang kanyang buong katawan dahil sa presyon ng dagat, at ang kanyang isip ay nasa bingit ng pagbagsak. Senior, naabot ko na ang aking limitasyon, masakit na sabi ng matanda. Ang malungkot na banal na mata ay halos 1,000 metro sa ibaba. Senior, mangyaring kunin mo ito. Ads by Pop Future. Hindi pinahirapan siya ni Chinyu. Sa kanyang pisikal na katawan, talagang hindi na siya nakababa ng isa pang hakbang. Okay, naiintindihan ko, sagot ni Chinyu. Kasunod nito, naglabas ng gininto ang liwanag ang katawan ni Chinyu. Sa pagpapalaki ng saintly body technique, ang presyon ng tubig dagat ay agad na nabawasan ng malaki. Tinala ni Chinyu ang pressure na ito at nagpatuloy sa pagsisid pababa. Inilabas niya ang kanyang banal na pakiramdam at tinakpan ang nakapalibot na tubig, hinahanap ang mapanglo na banal na mata. Hindi tulad ng kanyang naisip, ang mapanglo na banal na mata ay hindi naglalabas ng anumang liwanag. Itim na itim ang paligid. Hindi kasing dali nang inaakala niyang hanapin ang malungkot na mata ng Diyos. Ginamit ni Chinyu ang sining sa pag-iwas sa tubig at pagkatapos ay ginamit ang kanyang espiritual na apoy upang umasa sa kislap na ito ng liwanag upang mahanap ang lokasyon ng malungkot na banal na mata. Ayon sa layo na sinabi ng matanda, nag-explore si Chinyu ng halos 1,000 metro bago huminto. Dapat nasa paligid ito, sabi ni Chinyu sa mahinang boses. Sa ilalim ng dagat, ang banal na sentido ni Chinyu ay hindi masyadong malayo, kaya kinailangan niyang umasa sa mata upang mahanap ito. Mabuti na lang at hindi masyadong malayo ang locus yung ibinigay sa kanya ng matanda. Nakakita si Chinyu ng isang hibiscus box na halos 1,000 metro sa ibaba ng dagat. Yung box parang matagal na. Sa pagtataka ni Chinyu, ang kahon ng hibiscus ay hindi nabulok sa ilalim ng tubig dagat. Sa katunayan, ito ay nasa perpektong kondisyon. Si Chinyu ay walang oras para mag-isip. Inabot niya ang kanyang kamay at kinuha ang kahon ng hibiscus. Tapos, binilisan niya. Nakarating siya sa dalampasigan.
Nakatayo pa rin sa dalampasigan ang matanda at hindi umaalis. Ads by Pop Future. Nang makita niya si Chinyu na paparating, nagmamadaling naglakad ang matanda. Bakit hindi ka umalis? Kumunat ang noo ni Chinyu at nagtanong. Naikuyom ng matanda ang kanyang mga kamay at sinabi, Senyor, bagamat ang mapanglo na mata ng Diyos na ito ay hindi nakatadhana sa akin, narito ako para sa mata ng nasirang Diyos pagkatapos ng lahat. Kaya't gusto ko pa ring makita ang tunay na anyo ng mata ng mapanglo na Diyos. Mangyaring sumang-ayon, nakatatanda. Tinulyapan siya ni Chinyu at saka tumango. Inilabas niya ang kahon ng hibiscus at dahan-daang binuksan sa harap ng kanilang mga mata. Sa sandaling mabuksan ang kahon, isang mahinang liwanag ang lumabas mula rito. Ang mapanglo na mata ng Diyos na ito ay hindi isang eyeball. Sa isang sulyap, parang butil. Ito ba ang mapanglo na mata ng Diyos? Kumunat ang noo ni Chinyu at nagtanong. Tuwang-tuwang sinabi ng matanda, tama, ito ay eksaktong kapareho ng sa mga talaan. Nakatago rito ang mapanglo na mata ng Diyos. Sa pagtingin sa butil sa kahon, napakunot ang noo ni Chinyu at nagtanong, paano ko gagamitin ang mapanglo na mata ng Diyos? Mabilis na sinabi ng matandang lalaki, ayon sa mga talaan, kailangang kilalanin ng mapanglo na mata ng Diyos ang may-ari nito sa pamamagitan ng dugo. Tinitigan niya ang mapanglo na mata ng Diyos na may kasakiman sa kanyang mga mata. Sumulyap sa kanya si Chinyu at sinabing, maraming salamat. Akin ang mapanglo na mata ng Diyos na ito. Kung may pagkakataon sa hinaharap, tiyak na babayaran kita. Nagmamadaling itinaas ng matanda ang kanyang mga kamay at sinabing, Senyor, napakabait mo. Lahat ay nakatadhana. Wala akong kapalaran sa bagay na ito. Dahil dito, bahagyang nagulat si Chinyu. Ads by Pop Future. Tumingin siya sa matanda at sinabi, paano mo nalaman na nakatago dito ang malungkot na banal na mata? Ipinaliwanag ng matanda, ito ay isang mapa na naiwan ng ating sekta. Saang sekta ka galing? Nagulat na tanong ni Chinyu. Ang matanda ay hindi nang ahas na itago ito at mabilis na sinabi, Senyor, ako ay mula sa sekta ng Divine Firmament. Ako ang ika-35 na henerasyon na kahalili ng sekta ng Divine Firmament. Ang pangalan ko ay Wang Zhou. Divine Firmament Sect. Isang bakas ng pagkabigla ang bumungad sa mukha ni Chinyu. Isa sa mga sangay ng tatlong sekta ng anting-anting. Mabilis na umiling ang matanda at sinabing, tayo ay tinuturing na sangay ng sekta ng banal na kalawakan. Iba pa rin tayo sa tunay na sektang banal na kalawakan. Ang tunay na sekta ng kalawakan ay matagal nang nawala. Lalong nabigla si Chinyu. Narinig na ni Chinyu ang tungkol sa sekta ng banal na kalangitan. Sinasabing isa ito sa tatlong sekta ng anting-anting na ipinasa sa Northern Song Dynasty. Ito ay nag-evolve mula sa Celestial Master Dao, at ang 5 Thunder Talisman na nilinang nito ay sikat sa buong mundo. Hindi niya inaasahan na ang matandang nasa harapan niya ay talagang may napakaraming koneksyon sa sekta ng banal na kalangitan. Sa madaling salita, nag-evolve kayo mula sa sekta ng banal na kalangitan. Tanong ni Chinyu. Tumango si Wang Zhou at sinabing, to be precise, isa itong sekta na bumagsak mula sa sekta ng Divine Firmament. Maaaring nakatakas ang tunay na sekta sa langit sa banal na rehiyon. Bahagyang tumango si Chinyu. Noon, ang 5 kulog na anting-anting ng Divine Firmament Sect ay sikat sa ilang sandali, kaya hindi ito maaaring mawala ng ganoon lang. Kung gayon kilala mo ba ang 5 Thunder Talisman? Patuloy ni Chinyu. Mapait na ngumiti si Wang Zhou at sinabing, natutunan ko lang ang mga basic. Malayo ito sa maalamat na 5 Thunder Talisman. Tumango si Chinyu at saka ngumiti, ang banal na rehiyon ay mabubuksan sa lalong madaling panahon. Maaari kang magtungo sa banal na rehiyon at mahanap ang tunay na sekta ng banal na kalangitan. Sana nga, sabi ni Wang Zhou na may mapait na ngiti. Hindi na nagsalita pa si Chinyu. Inalis niya ang mapanglo na banal na mata at binalak na gamitin ang pamamaraan ng matanda upang itali ito ng dugo. Ang malungkot na banal na mata ay naglabas ng mahinang liwanag sa palad ni Chinyu. Pinilit ni Chinyu na ilabas ang isang patak ng asensya ng dugo mula sa kanyang glebela at ipinadala ito patungo sa mapanglo na mata ng Diyos. Kabanata 11:19, sumisilip sa mundo sa ilalim ng dagat.
Sa sandaling ang kakanyahan ng dugo ay pumasok sa mapanglo na mata ng Diyos, agad itong nagbuga ng sobrang nakakasilaw na liwanag. Ang ilaw na ito ay halos nagliliwanag habang papunta ito sa glebela ni Chinyu. Swoosh! Ang liwanag ay tumago sa glebela ni Chinyu at direktang pumasok sa kanyang isipan. Sa isang iglap, tila sumabog ang isip ni Chinyu. Ang kanyang utak ay sa sobrang sakit. Ang matinding sakit ay naging sanhi ng pagpula ng mga mata ni Chinyu, na parang sasabog na ang kanyang mga eyeballs. Ang bibig ni Chinyu ay naglabas ng masakit na pag-iyak. Nakahalfluhod siya sa lupa, umiikot ang buong isip niya. Ang ganitong uri ng sakit ay malapit sa banal na kahulugan. Pati ang kanyang primordial spirit ay tumitibok sa sandaling ito. Si Wang Zhou, na nasa gilid, ay labis ding nabigla nang makita niya ito. Umatras siya ng 2 hakbang na may kaunting pagbabantay, nakatitig ng matiim kay Chinyu na nakabaluktot sa lupa. Ang ganitong uri ng sakit ay hindi alam kung gaano ito katagal, at ang espiritu ni Chinyu ay halos malalanta. Kung umatake si Wang Zhou ngayon, hindi na talaga makakalaban si Chinyu. Sa kabutihang palad, hindi nilayo ni Wang Zhou na umatake. Nakatayo lang siya doon at tahimik na nanunood. Pumasok ang liwanag sa isip ni Chinyu. Pagkalipas ng ilang minuto, isang sinag ng liwanag ang kumislap sa pagitan ng mga kilay ni Chinyu. Ang matagal na sakit ay nagsimula ring unti-unting nawala. Ads by Pop Future. Sa sandaling ito, si Chinyu ay nababalot ng pawis. Basang-basa rin sa pawis ang damit sa katawan niya. Dahan-dahan siyang bumangon mula sa lupa at hinawakan ang kanyang katawan na may matagal na takot. Buti na lang walang nangyari. Senior, okay ka lang? Lumakad si Wang Zhou at nagtanong. Tumingin si Chinyu kay Wang Zhou at umiling. Wala akong nararamdaman. Sinubukan niyang damhin ang pagitan ng kanyang mga kilay, ngunit naramdaman na lamang niya na mainit ang pagitan ng kanyang mga kilay. Gumalaw ang isip ni Chinyu, at agad na nagliwanag ang pagitan ng kanyang mga kilay. At ang liwanag na ito ay ang mapanglo na mata ng Diyos. Desolated God's Eye? It really is the desolated God's Eye. Medyo nasasabik na sabi ni Wang Zhou. Sa suporta ng mapanglo na mata ng Diyos, ang pangitain ni Chinyu ay maaaring tumagos ng 10,000 milya, at nakikita pa niya ang mundo sa ilalim ng dagat. Ito. Hindi mapigilan ni Chinyu na matigilan. Mukhang tama si Wang Zhou. Ang mapanglo na mata ng Diyos na ito ay talagang isang banal na bagay. Kasunod nito, inilibot ni Chinyu ang kanyang tingin sa paligid. Pakiramdam niya ay mayroon siyang golden eyes of fire, halos tumusok sa espasyong ito. Sa mapanglo na mata ng Diyos, hindi ko ba makikita kung ano ang nakatago sa ilalim ng dagat? Nagulat si Chinyu. Sa pag-iisip nito, hindi napigilan ni Chinyu na tumalikod at ikinulong ang kanyang mga kamay patungo kay Wang Zhou. Ads by Pop Future. Salamat. Taos-pusong sabi ni Chinyu. Sinabi ni Wang Zhou na may bahagyang takot, Senior, masyado kang magalang. Tinutulak ko lang ang bangka kasabay ng agos. Hindi mapigilan ni Chinyu na mapangiti at sinabing, kung gusto mong pag-usapan ng senior, dapat kitang tawaging senior. Ano man ang edad o kaalaman, mas mataas ka sa akin. Medyo nagulat ito kay Wang Zhou. Pinalaki niya si Chinyu mula ulo hanggang paa, na parang hinuhulaan ang edad ni Chinyu. Sabi ni Chinyu, ako ay nasa early 30s pa lang. Paano ako matatawag na senior? Early 30s. Mayroon kang ganoong cultivation sa iyong early 30s. Lalong nagulat si Wang Zhou. Ang kanyang disipulo sa tabi niya ay bumulalas, hindi ka maaaring maging Chinyu na iyon, tama ba? Narinig mo na ba ako? Kulat na sabi ni Chinyu. Kaya ikaw ang sikat na Chinyu. Ang aking mga mata ay dukha. Muli namang itinaas ni Wang Zhou ang kanyang mga kamay. Nagmamadaling ibinalik ni Chinyu ang busog at sinabing, may utang na loob ako sa iyo. Tiyak na babayaran ko ang pabor ng nasirang mata ng Diyos sa hinaharap. Seryoso ka ba? Nagtatakang tanong ni Wang Zhou. Natigilan si Chinyu saglit bago sinabing, gagawin ko ang sinasabi ko. Medyo nahihiya na sabi ni Wang Zhou, may itatanong talaga ako sa iyo. Feel free to say it. Tumango si Chinyu. Ads by Pop Future.
Sinabi ni Wang Zhou sa malalim na boses, ang sekta ng banal na kalangitan ay kaanib sa sekta ng banal na kalawakan, ngunit ngayon ay 2 na lamang ng US ang natitira sa buong sekta. Noon pa man ay hiling nating 2 na mapabilang sa sekta ng banal na kalangitan at maging disipulo nito. Ngayong nagbukas na ang banal na rehiyon, kung may pagkakataon, gusto kong hilingin kay Mr. Chi na tulungan akong mahanap ang sekta ng banal na kalangitan. Natigilan si Chinyu at hindi maiwasang mapangiti ng mapait. Masyado kang mataas ang tingin mo sa akin. Ang banal na rehiyon ay malawak at walang hangganan, at maraming nangungunang martial artist. Baka wala akong kakayahan. Pagkasabi nito, huminto sandali si Chinyu bago siya nagpatuloy, syempre, kung may pagkakataon ako, talagang bibisita ako sa sekta ng banal na kalangitan. Salamat. Bahagyang tumango si Wang Zhou. Hindi na nagtagal ang dalawa. Matapos ang ilang saglit na pag-uusap ay umalis na sila sa lugar. Hindi rin nag-aksaya ng oras si Chinyu. Tumingin siya sa ibabaw ng dagat, balak niyang pumunta sa ilalim ng dagat para mag-imbestiga. Walang nakakaalam kung ang dagat ay tulad ng hula ni Chinyu. May isa pang mundo sa ilalim ng dagat. Ngunit bago tumungo sa antas ng santo, kinailangan ni Chinyu na malaman ito. Sa aking katawan, hindi dapat maging problema para sa akin ang lumubog hanggang 10,000 metro, naisip ni Chinyu sa kanyang sarili. Kung siya ay puwersahang sisisid pababa, maaari pa siyang umabot ng 15,000 metro. Ngunit iyon talaga ang limitasyon ng kanyang katawan. Ngayong mayroon na siyang malungkot na banal na mata, natatanaw na niya ang napakalayo sa ilalim ng dagat. Baka may matutuklasan siya. Hindi na nag-aksaya pa ng oras si Chinyu. Agad siyang lumubog sa dagat at lumubog. Matapos maabot ang layong 10,000 metro sa ilalim ng dagat, naramdaman na ni Chinyu ang presyon sa ilalim ng dagat. Hindi siya nang ahas na maging pabaya. Agad niyang ginamit ang Asherwood niyang katawan at nagpatuloy sa pagsisid. Sa suporta ng katawan ng Asherwood, naabot ni Chinyu ang layo na mahigit 10,000 metro sa ilalim ng dagat. Ang matinding pressure sa paligid niya ay nagdulot ng mga bitek sa kanyang katawan. Ito na ang limitasyon ko. Tiningnan ni Chinyu ang kanyang katawan. Sa sandaling ito, nagsisimula ng lumitaw ang mga bitek sa kanyang Asherwood na katawan. Kapag nabasag na ang Asherwood body, ang pressure ay maaaring agad na durugan si Chinyu sa meat paste. Dahil dito, lumutang doon ang katawan ni Chinyu. Kasunod yun, sa isang pag-iisip, pinaandar niya ang kanyang mapanglo na mata ng Diyos at tumingin sa ibaba. Sa sandaling ay activate niya ang kanyang Desolated God's Eye, agad na lumiwanag ang glabela ni Chinyu. Ang kanyang mga mata ay tumingin pababa ng libu-libong metro. Kabanata 11:20, ang pagsilang ng isang makapangyarihang figure. Sa tulong ng mapanglo na mata ng Diyos, ang linya ng paningin ni Chinyu ay tumagos sa kadiliman ng dagat, nakatingin sa ibaba sa layong 1,000 metro. Ang ikinagulat ni Chinyu ay kahit na sa tulong ng mapanglo na mata ng Diyos, ang kanyang linya ng paningin ay hindi masyadong maabot. Sa pamamagitan ng mapanglo na mata ng Diyos, tila natuklasan niya ang malabong bakas ng sangkatauhan sa ilalim ng dagat. Oh! Nanliit ang mga estudyante ni Chinyu habang nakatingin siya sa ibaba. Gayunpaman, masyadong malabo ang kanyang paningin. Malabong outline lang ang nakikita niya. Ang balangkas na ito ay malabo, tulad ng isang mirage. Si Chinyu ay hindi nang ahas na makasigurado. Kung lalapit ako, siguradong makikita ko ng malinaw. Kinagat ni Chinyu ang kanyang mga ngipin at sinabi sa mahinang boses. Huminga siya ng malalim at kinontrol ang katawan para muling lumubog. Bang-bang! Sa sandaling ito, nagsimulang lumitaw ang mga bitek sa Greenwood true body ni Chinyu, at ito ay nasa bingit ng pagkawasak anumang oras. Bitek! Sa malutong na tunog, ang berdeng kahoy na tunay na katawan sa wakas ay hindi na kinaya. Hindi maganda. Ang mukha ni Chinyu ay puno ng takot. Nagmamadali niyang ipinalibot ang kanyang espiritual na kapangyarihan at mabilis na lumangoy pataas. Lumangoy siya ng ilang daang metro sa isang hininga bago nagsimulang humina ang mga bitek sa kanyang katawan. Pagkatapos, dahan-dahan itong huminto. Tiningnan ni Chinyu ang golden at berdeng ilaw na malapit nang mabasag sa kanyang katawan. Hindi niya maiwasang makaramdam ng matinding takot. Ads by Pop Future.
Malapit na iyon. Pinunasan ni Chinyu ang pawis na tumutulo mula sa kanyang noo. Kung siya ay isang hakbang na mas mabagal, ang Asherwood True Body na ito ay malamang naganap na sesabog. Sa oras na iyon, tiyak na mamamatay siya. Inakala niya na kahit ang kanyang primordial spirit ay hindi makakatakas. Nakatingin sa ibaba ang mga mata ni Chinyu habang sinabi niya sa mahinang boses, sayang. Isang hakbang na lang ang layo ko. Sayang naman yung time na sobrang ikli. Kung hindi, sinubukan sana ni Chinyu na itaas ang realm ng kanyang Asherwood True Body bago magpatuloy sa paglubog. Gayunpaman, wala nang maraming oras para kay Chinyu. Maaari lamang siyang pumasok sa pag-iisa sa lalong madaling panahon at subukang makalusot. Hindi ko alam kung gaano katagal bago masira ang oras na ito. Kung talagang may mundo sa ilalim ng dagat, mananatili ito ng maraming taon nang walang pumapansin dito. Walang pagmamadali, naisip ni Chinyu sa sarili. Ito ay isang magandang pagpipilian upang bumaba at tuklasin ito pagkatapos na tumaas ang kanyang lakas. Sa makatuwid, hindi masyadong inisip ito ni Chinyu. Muli siyang tumaas ng daan-daang metro at nakahanap ng angkop na lokasyon. Inilabas niya ang Heaven Origin Pill mula sa special na banal na sandata at naghanda upang makalusot. 12 ng mga pildores na pinanggalingan ng langit ang nasa special na banal na sandata ni Chinyu. Habang gumagalaw ang divine sense ni Chinyu, isa-isa niyang pinasok ang mga table tasks sa kanyang bibig. Ang surging spiritual chi ay lumabas mula sa kanyang dantian at pagkatapos ay kumalat sa kanyang katawan. Inactivate ni Chinyu ang kanyang mental cultivation method at sinimulan ang kanyang pag-iisa sa pagkakataong ito. Tuldok tuldok tuldok. Sa labas ng mundo, walang nakakaalam na si Chinyu ay pumasok na sa pag-iisa. Tahimik at payapa ang Heaven Gate. Ang lahat ng mga disipulo ay naglilinang ng may pamamaraan. Ngayong sikat na si Chinyu sa buong mundo, natural na bumangon ang Heaven Gate kasama niya. Sa araw na ito, ads by Pop Future, biglang lumitaw ang Pavilion Master sa langit sa itaas ng Heaven Gate. Diyang agad niyang napansin ang figure ng Pavilion Master. Pinuksan niya ang kanyang mga mata, at sa pag-iling ng kanyang mga paa, agad siyang nagpakita sa harap ng Pavilion Master. Ji Yuhong, bakit ka nandito? Tahimik niyang tanong si Jiang. Bahagyang yumukod ang Pavilion Master kay Jiang He, at pagkatapos ay dahan-dahang sinabi, si Chinyu ay nasa closed-door cultivation. Oh, Jiang medyo nagulat siya. Bahagyang bumantong hininga ang Pavilion Master at sinabing, nasaktan ni Chinyu ang isang natutulog na makapangyarihang tao sa Cloud Dragon Island. Ito ay tiyak na isang kalamidad. Sa oras na ito, si Chinyu ay nasa closed-door cultivation. Malamang nadadalhin niya ang sakuna sa Heaven Gate. Sinabi rin ni Jiang na may bahagyang solemn na ekspresyon, tama. Kung hindi natin mahanap si Chinyu, ang Heaven Gate ang unang magdadala ng brunt. Tapos pumunta ka dito, para protektahan ang Heaven Gate. Takang tanong ni Jiang. Umiling ang Pavilion Master at sinabing, sa aking lakas, hindi ako nararapat na banggitin sa harap ng isang makapangyarihang tao. Then what are you doing? Jiang lalo siyang naguluhan. Napangiti ang Pavilion Master at sinabing, palaging may gustong maging lobbyist. Mag-iisip ako ng paraan para pigilan siya sa pagpatay ng inosente. Maaari mo ba siyang kumbensihin? Jiang umiling siya. Hindi ko alam. Kailangan kong subukan, walang pakialam na sabi ng Pavilion Master. Kahit na hindi ko siya makumbinsi, maaari kong garantiya na gagamutin ko ang mga nasugatan sa unang pagkakataon. Nang marinig ito, hindi niya napigil ang mapabuntong hininga si Jiang at sabihin, Ji Yuhong, ikaw ba ang yaya ni Chinyu? Talagang maislan ka. Kaugnay nito, hindi ipinahayag ng Pavilion Master ang kanyang posisyon. Ngumiti lang siya at hindi umimik. Papalapit ng papalapit ang araw ng kapanganakan ng makapangyarihan, kaya't ang oras na natitira para sa Chinyu ay natural na lumiliit ng paunti. Ads by Pop Future. Sa ilalim ng dagat, ang katawan ni Chinyu ay nababalot ng kadiliman. Naturally, ito ay hindi lamang ang araw at buwan. Maaari lamang niyang i-activate ang kanyang mental cultivation method para mapataas ang kanyang cultivation base sa lalong madaling panahon.
Gayunpaman, kahit na may suporta sa pagpapalipat-lipat ng kanyang mental cultivation method, napakabagal pa rin ang bilis ni Qin Yu. Sa buong 3 araw, 18 lang ang naabsorb ni Qin Yu ng mga pildores na pinanggalingan ng langit. Ang panloob na chi sa kanyang katawan ay mabilis na tumataas. Gayunpaman, medyo malayo pa rin siya mula sa gitnang yugto ng martial saint. Ang espesyal na pangangatawan ni Qin Yu ay naging sanhi ng pagkonsumo niya ng malaking halaga ng espiritual na chi. Kung ito ay isang ordinaryong tao, ang 18 heavenly origin pill na ito ay sapat na upang payagan siyang makapasok sa intermediate stage ng martial saint stage. Sa sandaling ito, sa Cloud Dragon Island, nakaluhod si Yunlong sa pasukan ng isang kuweba. Tahimik niyang hinihintay ang pagsilang ng makapangyarihang figurang ito. Lumipas ang isa pang 2 araw. Ang Cloud Dragon Island, na laging tahimik, ay biglang pumutok ng kidlat at kulog. Ang ibabaw ng dagat ay napuno ng rumaragasang alon. Ang biglaang pagdating ng malakas na ulan ay tila nagpapahiwatig na may kakaibang mangyayari ngayon. Umangat ang ulo ni Cloud Dragon at tumingin sa madilim na ulap sa kalangitan. Bumuhos ang malakas na ulan sa kanyang mukha at bumuhos sa kanyang pisngi. Boom! Sa sandaling ito, nagkaroon ng malakas na tunog sa kalangitan. Ito ay isang kidlat na tumatama sa madilim na kalangitan. Nagsimula na ring dumagundong ang malaking kuweba sa kanyang harapan. Gamulong ang malalaking bato. Kotse! Hindi mabilang na mga bato ang nabasag sa isang iglap. Sa wakas, hindi nakayanan ng kuweba ang pressure at sumabog. Isa pang kidlat. Sa ilalim ng mahinang liwanag ng kidlat, malinaw na nakita niyon ang isang figure na lumalabas mula sa mga guho ng kuweba. Ang taong ito ay may isang hunched figure, ngunit siya ay may tindig ng isang emperador. Siya ay may aura ng isang tigre na kayang lumunok ng 10,000 milya. Sa wakas, huminahon ang lahat ng panloob na chi, at tumigil ang malakas na ulan. Welcome Master to the world. Yunlong lumuhad sa lupa at sumigaw ng paulit-ulit.